Proceed ta sa ating second speaker, si Sister Tricia Amora Basado. Magandang hapon sa ating lahat. Una sa lahat, magpakilala muna ako sa aking sarili. Ako nga pala si Sister Tricia, ang membro ng Team Jesus. At nandito kami upang magbahagi sa inyo ng magandang balita galing sa ating Panginoong Hesus. So, una sa lahat, before ko Hi ma'am, God bless. sa ating Panginoong Hesus, May nota sa Word of God, ma'am. muna sabihin na nandito po kami upang hindi po para sa reliyon. Nandito po kami upang libre niya ibahagi sa inyo ang mensahe sa ating Panginoong Hesus, ang kanyang magandang balita. So, una sa lahat, gusto ko munang Umpisahan ng panalangin. ng panalangin ng pagbabahagi ng mensahe sa ating Panginoong Hesus. So, Panginoong Hesus, maraming salamat po sa pagkakataong ito na maging lingkod mo. Hinihiling po namin ang pagtubay ng inyong Espiritu Santo. Linisin mo po ang aming mga puso at gamitin mo ang aming mga bibig upang ang iyong salita lamang ang marinig ng mga tao. Buksan mo po ang mga puso ng mga taong makakausap namin. Alisin mo po ang anumang hadlang o takot sa aming isipan. Bigyan mo kami ng karunungan, pagmamahal at katapangan. Naway ang bawat salitang bibigkasin namin ay magdala ng buhay at pag-asa. Panginoong Hesus, ikaw po ang mauna sa akin. Ihanda mo ang puso ng taong lapitan mo. Bigyan mo po ako ng tamang salita at puso puno ng iyong pag-ibig. Gamitin mo po ako bilang inyong instrumento sa oras na ito. At itinataas namin ang lugar na ito sa iyong mga kamay. Pinapahayag namin ang iyong paghahari sa pangsalang ito. Itaboy mo po ang anumang espiritu ng kaguluhan o pagtanggi. Naway maging banal na lupa ang lugar na aming katayuan. Yes, amen, Lord Jesus. Ang bawat miyembro ng team at gabayan mo ang bawat pakikipag-usap natin. Salamat po sa matagumpay na galing sa iyo. In Jesus' name, Amen, amen. So, praise God! So, una ko sa lahat mga kapatid, dito po tayo sa unang libro po sa aking ibabahagi sa inyo ang John chapter 3 verse 16. Yes, praise God. Invite ni Monty. Invite niyo ba na kami? Magandang araw po. Sabi po rito, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, meron po tayo, apat po tayo makikita rito na pagka-importante. Meron una po, ang pag-ibig ng Diyos. Sabi po rito, gayon na lamang ang pag-ibig sa natin ng Diyos. Right? Ibig sabihin po, right? Mahalin po tayo ng Diyos na kasalanan patungo sa buhay na kasama ang Diyos. So, marami pong tao po ang alam ng versikulo na ito sa isip. Pero hindi po ito naranasan sa puso. Ang tanong ko po, naramdaman niyo po ba ang katiyakan na dahil kay Kristo,
tayo ay ligtas na at may buhay na walang hanggan? Yes. Amen. Ang sabi po rito, sino man, ibig sabihin, kasama po kayo doon, kasama po tayo. Gusto niyo po bang maranasan ang buhay na walang hanggan sa ito ngayon? So mga kapatid, kahit po anong estado ng buhay natin ngayon, mahal po tayo ng Diyos. So kailangan po natin ng Diyos sa ating buhay. Kailangan po natin si Jesucristo sa ating buhay. Amen. Amen. So pangalawa po, sa palang libro, John 3:36. Sabi po sa John 3:36, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Amen. So, dito po sa versikulong ito, may dalawang uri po. Una po ang sumasampalataya. Siya po yung matiwala kay Jesus. Sila po yung mga may tiwala kay Panginoong Jesus. Ang pangako sa kanila ay buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang po mga kapatid, may katiyakan na sila. Pangalawa po, ang hindi sumusunod. Sila yung mga tumatanggi o hindi kumikilala kay Jesus. Sabi po rito, ang pugot o hakol ng Diyos ay nanatili sa kanila dahil sa kasalanan ng elemento. So, maraming tao po ang akala nila ay neutral sila, na okay lang kahit wala silang desisyon. Pero ayon sa John 3:36, kung hindi pa tayo nananampalataya kay Jesus, ang hakol ng kasalanan ay nasa atin pa rin. Hindi po gusto ng Diyos na mapahamak tayo mga kapatid. Kaya niya ibinigay ang kanyang anak. Ang tanong po, nasaan po kayo sa dalawang kategoryang ito? Nais niyo po bang lumapit mula sa hatol, patungo sa buhay na walang hanggan? O doon po tayo sa ating Panginoong Hesus? So, kung nais niyo pong sumampalataya kay Jesus ngayon, maaari lang po kayong lumapit sa Kanya. Wala po tayong ang ibang daan po. Si Panginoong Jesus na po ang makakapagligtas sa atin at wala nang iba. We need Christ sa ating mga buhay. At dito na po tayo sa mga pang-ikatatlo sa Juan chapter 1 verse 12. So, sabi po dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So, may dalawa pong mahalagang hakbang na binanggit dito para maging tunay na anak ng Diyos. Una po, pagtanggap. Parang isang regalo po na kailangan nating tanggapin. Ang regalo pong iyon ay si Jesus. Libre lang po iyon. Wala pong bayad. At pangalawa po, pananampalataya. Paglalagay ng ating buong tiwala sa Kanya. So, sa atin po ngayon, kahit sa anong sitwasyon mo ngayon, sino ang pinaniniwalaan mo? So, meron po tayong pinaniniwalaan, di ba po? Si Panginoong Hesus lang po ang ating paniniwalaan. Kahit po anong hirap man ang iyong gagawin, kung wala pong Diyos sa iyong puso, hindi ka naniniwala sa Diyos, wala pong magagawa. Dahil po, si Jesus lang po ang ating paniniwalaan, dahil siya lang po ang makagagawa ng lahat. Amen po? Amen. So, dito po tayo sa pang-apat, sa Juan chapter 14 verse 6.
ito po tayo sa sa Juan chapter 14 verse 6. Sabi po dito, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan ni Jesus. So una po, meron pong tatlo. Sabi po dito sa pinakauna, ang daan. Marami tayong sinusubukang daan. Relihiyon o mabuting gawa o bisyo, pero bitin pa rin. Si Jesus ang tanging tulay na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Amen po? Amen. Pangalawa, ang katotohanan. Sa mundong puno ng kasinungalingan, ang kanyang pag-ibig ang tanging totoo, mga kapatid. Hindi kanya bibiguin. So, si Jesus lang ang nagmamahal sa atin at siya lang ang ating pagtitiwalaan. Pangatlo po, ang buhay. Siya lang ang nagbibigay ng buhay na may kabuluhan ngayon at katiyakan ng langit pagkatapos ng buhay na ito. Amen po. So, hindi po ito tungkol sa relihiyon, mga kapatid, kundi sa relasyon kay Jesus. Sabi po sa talata, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Amen. Kung ngayon po ang huling araw niyo sa mundong ito, may katiyakan ba kayo na kasama niyo ang Diyos sa langit? Kung hindi pa po sigurado, gusto niyo po bang tanggapin si Jesus bilang inyong daan at katotohanan at buhay na walang hanggan ngayon? Amen. So, mga kapatid, ang kahulugan po ito ng versikulo na ito ay gusto ni Panginoong Jesus na magbalik tayo sa Kanya. Restore your relationship to God. Dahil po, kailangan po natin si Jesus sa Kanya sa ating buhay. Kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Kung wala po si Jesus, wala po tayo, mga kapatid. At gusto lang ni Panginoong Jesus na sabihin sa inyo na mahal po kayo ni Panginoong Jesus. At gusto lang niya na bumalik tayo sa Kanya. Dahil mahal niya tayo, mga kapatid. At wala pong ibang daan, mga kapatid, kundi si Panginoong Hesus lamang para tayo ay makapunta sa Diyos Ama. Amen. Yan. Dito po tayo sa, ito po, mga kapatid, ang last chapter po, last verse. So ito po tayo sa Romans 6, verse 23. So, sabi po dito sa Romans chapter 6 verse 23, mga kapatid, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Dito po sa mundo, kapag nagtrabaho tayo, may sweldo o kabayaran tayo. Dahil lahat po tayo ay nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Ang sweldo na nararapat sa atin ay kamatayan. Hindi lang po pagtigil ng hininga, kundi ang pagkahiwalay sa Diyos habang buhay. Amen po. Pero hindi po dyan nagtatapos ang versikulo, may karugtong po ito. Ngunit ang kaloob, yan po ay regalo ng Diyos, ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang regalo po ay hindi binabayaran at hindi pinagtatrabahuan. Binigay na po ni Jesus ang ating sweldo na kamatayan doon sa krus para ang ibigay niya na lang sa atin ay ang regalo na buhay na walang hanggan. Kailangan lang po nating tanggapin ito. May pananampalataya. Yan po. So, kailangan po nating tanggapin si Jesus bilang ating Diyos na tagapagligtas. Dahil po, kung hindi po natin tatanggapin si Jesus, tayo po ay magkakaroon tayo ng karoon po tayo ng pagkakahiwalay sa Diyos. O kung tatanggapin po natin si Jesus, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan doon po sa langit. Amen. So mga kapatid, kung handa po kayong tanggapin si Panginoong Hesus, nais ko po kayong nais ko po kayong nais niyo po sundin si Jesus na ating Diyos, dahil po
Kapag iba po, klaro kayo ang gingon sa itong Ginoong Hesukristo sa Romans chapter 6 verse 23. Kaya bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon, apan ang grasya sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. So mga kapatid, gusto ko lang po kayong mayroon po tayong sinner's prayer po. Gusto ko lang po kayong ibitahan sa ating sinner's prayer. Una sa lahat mga kapatid, sa gusto lang po, wala po itong sapilitan mga kapatid. Nais ko lang po ipagdasal kayo kahit ito lang po na short prayer po natin. Manalangin po tayo mga kapatid. Ang panalangin ito ay hindi. So, manalangin po tayo mga kapatid. Inaalahan ko po kayong sumunod po kayo sa maikling panalangin na ito. So, Panginoong Hesus, naamin ko po na ako ay isang makasalanan. Paglawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali. At naniniwala po ako na ikaw ang anak ng Diyos. Naniniwala ako na namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan. At ikaw ay nabuhay muli. Ngayong araw na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking personal na tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa regalong buhay na walang hanggan. Ipinagkakatiwala ko na po sa iyo ang aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Dahil po nakikinig po kayo sa aming binahagi ngayong araw na ito na mensahe sa ating Panginoong Hesus. Prayer na po tayo mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katapatan sa araw na ito. Salamat po sa bawat taong aming nakausap, sa bawat track na naibigay, at sa bawat panalangin na itaas sa iyo. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga binhi na naitanim sa kanilang mga puso. Diligan mo po ito ng iyong Espiritu Santo upang ito ay tumubo at magbunga ng tunay na pagsisisi at kaligtasan. Naway ang mga salitang narinig nila ay hindi nila manimutan at patuloy na bumagabag sa kanilang isipan hanggang sila ay lubusang lumapit sa iyo. Proteksyonan mo po sila mula sa kaaway na gustong umagaw ng salita. Pagpalain mo po rin ang bawat miyembro ng aming team. Ibalik mo po ang lakas na nawala sa amin. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos.
Amen and amen. Ante, ipag-pray iyahang kon, nada siya problema. I-pray siya. I-pray atong invite, nada siya problema. Unsa kay mong problema ante? Kana ayun mic. Oh, dili lang. Unsa gali imong problema te? Kaamo kang iampo. Ang imong bata tuwa sa ospital. Pilay. Karon Para pagtanggal. Pilay edad sa imong anak? 5? Asa ang hospital ko? sa BMC. Dito sa kuan? Nanhata na kadira kay mga yog hinabang. So ato siyang iampo anti about sa iyahang kuan kanang problema. Sa DSWD, wa kami ato. Ay. Oh, sa Badon ng meron. Gado Sa imong anak. pulmonya. Oh, salamat sa Ginoo na mo nakitaan ka namo, gi-invite na lang ka namo tino. Meron ta tong na imo resita ba kaya kita na kabalungan na mo palit. Nya. Salamat po ante kay Nini, apelido ma'am? Abaw, taga di ka? Ampayon. Ampayon. Ang takot ko kayo ng ampayon, no? Asa dati sa ampayon nila? Ha? Puro 4? Isa ka barangay? Puro 4. Puro 4. Ampayon, puro 4. Kamay, kasi imo ko pa rin yung di ay, no? Ang street. I-pray. Alibing, mag-pray pa. I-pray na to siya te. Pray over day. Prayer over sa iyang anak sa... Pwede na nito. Close na siya te. Mag-i-pray na lang ato ang iyahang kuan na. Salamat te kay nisugot kag invite ka na mo-appeal ka sa atong evangelism. Asa mo nakita siya? Dira nakita man mo siya nagindugman. Yung kon unsa di problema te nga ito siya tawo yung anak ko. Ay okay ba ka na mo-appeal ka sa mga evangelism, maminaw ta sa word of God. Ni sugot man siya. Kay problemado lagi siya. Mga ita siya tabang sa jobo niya sirado man. Ano mo gid po din, no? May kuwan. Sa antibiotic na bakit sabado man yung ganat na sigurado na ng kuwan ba? Yung ganat katlingan na tayo. Alinante, pray over yung kana. Bali mo din. Naay ka kuan ang iyang kuan, salig lang ta sa Ginoo. Kita daw mag-prayer bing una ko last na. Yung isa na lang. Isa na lang. May nanando ang Legally, ana to siya. Para ka isa na. Gani, pag gumana ko, ikaw muna. Ayaw na. Lord, salamat Ginoo sa among evangelism karon nga successful Ginoo bisan pa man sa mga babag nga nay akaron lawa nga among na sinapian apan ikaw di nagatugod Ginoo nga successful. Yes, Imong mga pulong Yes, Ginoo, Lord. Amen, Lord. among na bahagi dito sa mga katawhan nimo karon Lord. Nakita na ko gaina Ginoo diha sa atbang sa building adunay naminaw usab nga mga maestro sa Adusanay. Salamat Ginoo nga ikaw naga imbitar sa ilang mga kasing-kasing nga padungog sa ilang mga pulong. Lord, pasiluan niyo sa among kalapasan ng mga Ginoo sa lahat sa pulong sa inyo na madili kini nakadala sa among mga pag-apo ng oras sa Ginoo. Akong mga pag-apo ni Sister Nini, Lord, sa iyang problema karon wala ka rin makasayod, Lord. Pag-unsa gid ang iyang problema sa iyang pamilya, sa sitwasyon Ginoo, ikaw lamang Lord ang nakahibalo niini amo ang mga pag-ampo nga ikaw ang supply sa mga tapang nga iyang kinahanglan, ang kondisyon Ginoo, ang palit sa tambal sa iyang anak. Yes, Lord. Sa Amen. hospital karon nga 5 tuig Lord, ikaw tabang kaniyan, nagalangkad sa iyang nauna, mga isyong kaalam, sa iyang sakto nga buhaton Ginoo nga imong kabubuton Lord. Kung pag-ako sa Ginoo nga ikaw mag-ayo sa palapian sa iyang anak, karon na admit sa hospital. Lord, nagaig miracle
ang iyang kinabuhi na maligwayan pa Ginoo. Lord, bisan pa man tagaid kaalam ang mga doktor sa ilang paghatag sa paglang nga kini masigo gyud sa gibaton sa bata Ginoo. Bisan pa man ako mga pag-ampo Lord sa iyang mga ini o sa iyang bana o sa iyang pamilya Lord, ikaw mag-bless kanila. Suguti Ginoo nga anaa ka sa ilang kinabuhi na makadawa sila kanimo Lord, nga karon si Nini nakadungog sa imong mga pulong among mga pag-ampong Ginoo nga ikaw ang may mga Lord Ginoo kaniya sa mga pulong nga iyang nadunggan Ginoo nga makadawat siya kanimo nga isip iyang Ginoo. Panginoong Hesus, maluluwas sa iyang kinabuhi. Lord, bisan pa man sa tanan akong pag-ampo, wala kami manguani Lord, kung hindi ikaw magatubog. Kung sa ang tanan, ang pasalamatan, ginaampo, gusto niyo kami Ginoo. Lugang aming mga pag-ampo na yung mga oras sa Lord. Sa pangalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Amen. Amen, Lord. Kadi lang tay kay nalay ka sulbaran sa imong mga problema te. Ni kuan kanang wag may gituyo. Aksidente, hindi siya aksidente nga. Gituyo gid sa Ginoo nga Dool sa kuan gani, dool ka sakol ko nga. Kuan ka nang kaya pa man nagiwat good. Kay kung nilakaw na ka na, hindi mo Oo. Ano ta? Asa